So, good evening. Good evening. Sa Tagalog pa, magandang gabi sa lahat. Kasi meron tayong kasama na very pretty girl. Kailangan natin mag-Tagalog tayo ngayon, okay? So, si Girlie din, at saka si Nova. Please rise as we read the word of the Lord sa Romans chapter 1, verse 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. Let's pray, Father. Father, we come before you today with your Son. Lord, we ask for forgiveness sa mga sayang ng himo, tibok adlaw, luso sa iyong karasaw, nagpaabot sa amon, sa mga panahon, at sa mga panlawas. And Lord, now as we dig deeper sa mga pulong kami naghamsot na sa na please, ang mga bisita at sa mga youth na permanaiban, hindi ka gusto ng Lord, maghatag ng joy, ng comfort, pinagi sa mga pulong. And ikaw tana, mag-open ang heart na kung tayo makita that it is Christ na gusto na hope na kami gusto Lord is mapasalamatong sa ikagimo at sa amo na kung maya ka extend the mercy and grace sa amo until now di gusto kayo makaray sa imo ang way gusto na amo na relasyon mo sa inyo. Samahan kami ng Hanzo na please, kung tayo, dili kasi kami yung tana, for iban, mahimo ka na church goer. Hindi the true worshiper, kasi tana, Lord, na ang youth night is a place na unahin ikaw sa pagpanalangin, na matag-usa, is magalaya din sa inyong dinutanayan. And sa kumansang naman, topic, Father, para makita na matag-usa na how amazing and how blessed we are naluzo sa mga wayaman, material things na amo na possess. But knowing na ikaw may pag-alaya sa among pinagis ng mga puno is grabe na sa pag-blessed ka sa Matthew chapter 13 nangamutan na si Christ, sino ang anak sa tao. And Simon Peter but Jonah answered na nilaw mo sa you are the Christ. And you said, blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood it has revealed these things to you, but my Father was in heaven. Samahan, please, in tao. Makaiba na mo, friends, especially sa mga youth na saan ko man kami ng Hanzo, na ikaw na Lord ng panalangin. On high to confess that you are the Christ, the Son of the living God. At the same time, how blessed we are na kami nagdadalog sa inyo. Salamat sa ng Lord na unahan kami mag-pray and to ask na anything. But according to your will, you will bless us because of Christ. Say pray. Amen. Amen. Please be seated. So, wala ito mga babalikan natin ang ating tinalakay ng previous youth night. Sana si Tumurat, alam mo, sa kung ano kasama ko nakasunod-sunod. Cellphone, ay, nakalive pa kaso. Sige, ako tayo mabasa. Di ba, ang last Thursday, o may pinaka-last Thursday na doon, naalala nyo, nung last Thursday natin. Man who is born in sin, di ba, automatically he is spiritual dead. Sige, Ross, kayo, Ross. Dito doon yung para Petros. Adelon. Diba? So, binasa natin na lahat ng tao na ipinanganak dito sa sanlibutan, they are called spiritually dead. Lahat ng tao, pati tayo before, when we are not yet in Christ, lahat po ng tao na ipinanganak is spiritually dead. And we read some verses na kung ano po yung sitwasyon ng tao na spiritually dead. Tinalakay natin, kaya nga yung binasa natin ngayon, di ba? Sa Romans chapter 1 verse 16, for I'm not ashamed of the gospel of Christ,
For it is the power of God unto salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. So, we dig deeper sa ditong parte ng versikulo na kung saan when we go out, when we give flyers to our friends and classmates, di ba? Ng mga bata na makaka-enroll dyan sa NIMSU. Ngayong gabi ay sana pahintulutan ng Panginoon na lahat tayo ay maliwanagan. That we should never ashamed of the gospel. Because ngayong gabi makikita at mababasa namin how powerful the word of Jesus is. Sige, Ross, palihog, please. Next, binasa namin na yung mga bata na nasa sinapunan pa ng kanilang magulang, they are already, they are bearing sin. Kasi nga, di ba, sinabi ko na before, na our ancestor, Adan and Eva, na kung saan sila ay nagkasala, ang lahat ng tao is makasalanan. Kaya nga, sinabi natin kanina, that all na pinanganak is spiritually dead. Ang babasahin natin ngayon, kung ano ba yung man who is born in sin is spiritually dead, ano ba yung condition ng tao na spiritually dead. Tapos ipapasok natin ang Romans chapter 16. Sige, Rose, tayo. Ano lang natin ito, recap lang, pero we dig deeper sa Romans mamaya. Di ba? Man born in sin is spiritually dead. Na ang tao na pinanganak na spiritually dead, lovers of darkness rather than lovers of God. Di ba? Binasa namin yan. Sa John chapter 3 verse 19, that the Word of God says, men love the darkness rather than the light. So, the evidence that this is true, they are now celebrating Pride Month. Di ba? Ang Ateneo, mga past few days, na they are proud, na they are in the wrong body, na sinasabi niya talaga na it's your own choice kung gusto mo maging ganito, gusto mo ganyan, di ba? So kaya ang tao ganyan, na parang nalilito siya kung ano ba talaga ang gusto niya, kung gusto niya maging babae, and he is confused, she is confused, because of course, again, man who is born in sin is spiritually dead and lovers of darkness rather than lovers of God. Then next is, we know that the person who is spiritually dead, kahit anong gawin niya, kahit ngayon, ang tao na wala pa diyan kay Lord Jesus Christ, kahit anong gawin niya, kahit ibigay niya pa yung buhay niya, kahit bigyan ni Elon Musk yung billions of dollars niya sa ibang tao. Again, it cannot please God. At kahit si Suwik maging presidente ngayon, guys, hindi talaga ang Diyos magkakaroon ng glory kahit anong gawin ng tao. Kasi nga, we know that a person who is born in sin cannot please God. Cannot please God. Kasi nga, di ba, sinabi sa Isaiah 64 verse 6, that all our righteousness is like filthy rags. Ganito kasi yan, bakit mapayakin? Ayaw talaga, kung saan ko mag-istorya kasi nag-isip talaga ba eh. Unang mga sundin makahatag sa Ginoo ng kahimayaan ng himuon ng tao. Di ba? Our effort, bring glory. Dinong yan, Lord. Because we cannot, dili natin maabot ang standard. Hindi kasi natin kayang abutin ang standard ng amahan or ng Father, that He is holy and we are not. Di ba? Kaya kahit anong gawin natin, in our own effort, it's like filthy as rags, sabi sa Biblia, na lahat ng ating sakripisyo cannot please God because man who is born in sin is spiritually
dead. Kaya kahit anong gawin niya, hindi talaga ang Diyos. Ano ba sa glory sa Tagalog na? Makakapagbigay ng kahilwalatian. Di ba? So, diba? Kahilwalatian. O, so, basta, glory. Di kasi makahalang na himahal yung mga Lord. Another thing is, ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina, na kaya yung mga tao ngayon, they are confused. Na kung nasa tamang bali ba sila or nasa maling bali. Kasi the heart is deceitful and spiritually wicked. And spiritually wicked. And who can understand it? Mga pala nabasa na kanila akong na uman ang bahay nagkadaguman. O naman ang tumi nagkadaguman. Kaya mga panahibayuan, we are not yet aware kung ano ka deceitful ang heart nato. O sa even the owner of the heart is being deceived. Nawaya sa may, hindi niya alam na pati pala yung sarili niya, he is the owner, he is the possessor of the heart, and yet, hindi niya po alam na taglimbungan ba si Zach na nisa kasing-kasing. O sa balita sa isa mo lang na love at first sight ko siya, but no. It's just being deceived. Because our heart is deceitful. Kaya, yung mga friends natin, kababata natin, na may struggle dito, and we are all struggling then sa ating puso na grabe talaga ka-deceitful. Ang sabi nga ng Biblia, who can understand it? Kaya pati ikaw sa sarili mo, you're wondering na, di ba, gusto mong gawin ang mabuti, and yet you are doing the opposite. Di ba sa ikaw zone? Gusto mong gumawa ng mabuti, and gusto mong gawin to kasi nga ito yung tama, and yet you're doing the opposite. Because all of us born in sin, then all of us, our heart is deceitful. Because we are born in sin and spiritually dead. And that's the condition of a person na wala pa dyan kay Lord Jesus. Kaya nga, kahit anong gawin natin, ayaw talagang maniwala. Mas maniniwala pa sila sa Big Bang Church that we came from billions of thousands of years na merong matter na hindi matalasan natin kung buhay na hindi matalasan. Diba? Kaya magtukuhan mga lusod ng tao zone. Rather than the Bible na unahin dalo ng mga witness. Itong tanang tao, itong anak, born in sin, is spiritual death, and ako sa mga condition niya. Nakunhayan nila sa John chapter 6 verse 65. Ano? Will never believe nor go to Christ. Na ang tao na tanganan, nagpadako sa mama ng buutan, pero ano mga sumusipuhay, mga sumut sila. Ano mga sumut to? We are all spiritually dead. O sa di ko sila mag-believe, ang dili ko sa mukha to ang Christ. Ngayon baka mo nila ang sadyaw na verse? That no one can come to me unless the Father who draws him. Asa na siya biraha? Kay saan ito ang condition sa ating pong kondisyon? Sa ating kondisyon, isa naman, di ka sa tamukat to ng Jesus, di ka sa tamubilib sa isa. Tagbasa natin sa John, chapter 1, verse 9 to 12. Nakunay, He came to His own, and the world was made through Him, and yet the world did not recognize Him. Kaya ano, man who is born in sin is spiritually dead, will never believe nor go to Christ, unless the Father na itruths ka na yun. Kung saan ka dyan, makita nato how powerful is the gospel. Now again, if we are being deceived by our own heart, and we cannot please God, and we love the darkness rather than light, at the same time, we will never believe nor go to Christ, and then upon sa akin mga diri. Saon, ang ato, magsabtan nga dyan. Saon, gusto na nato makita nga dyan, naon, gusto na ka-grateful. Naluso sa mga saon na nato ng mga hinuan. Another thing, foolishness to the perishing. That the word of God is foolishness. Binuang ma. Kaya naman, binuang man ang gospel sa ila. It is, na good news man siya. Diba?
The gospel is the good news. Naunahin kita ng mga tao na way of hope. There is hope. There is a living hope. Nanikari, dakan kita ng mga spiritually dead is maluwas. Naunahin ang sad lamang ng karazan because we are born in sin and we are spiritually dead. So gani man sa akong nagdili. Napag para sa ato ang Bible, binuang naman. Man sa akong nagdili. Man, we believe naman kuman. Tana, as we deeper sa Romans ngayon, maging faithful ta. Knowing this truth na uno para sa ato, ang Bible is binuang makarami. Another thing is, salvation is impossible. Di ba? Nagkaroon sa narazon. Na tanang tao, lahat ng tao, kahit anong gawin niya, pwede na talagang gawin. Kaya nga, meron, di ba? 1 day in Thailand, 2 days in Thailand, 1 year in Thailand. Di ba? Pagkatuloy-tuloy, pagkawin nito dito. Di ba? So, meaning lahat talaga ay pwede natin gawin. Kung gusto natin pumunta sa Mars, sa Moon. Yun na nga yung sinabi ko, pwede si Gurney, mahimo ng presidente. Pwede ka na sa. Si Nova, mahimo ng Miss Universe. Pwede sa. And si Pearson, mahimo ng, o naman, mahimo siya ng mayor sa kanila. Pwede ka na sa. Tanan, butang, pwede gusto na ito. Mahimo siya. Mahimo ng principal. Pwede dun. Si Dodong, pwede ba-leader? Ba-leader dun. But guys, there's one thing na di gusto mahimo ng tao. Ano man? The salvation na di gusto mas maluwas ng tao sa mga. Ang mula sa mundo kasud. Kaya kung kaya pa sa luwason, kung kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili, then Christ will never come. Diba? Hindi na siya kailangan pupunta pa dito kung kaya na pala natin iligtas ang sarili natin, di ba? So, ibig sabihin, kung si Kristo pumunta dito sa mundo, then it means we cannot save ourselves. Because we are born spiritually dead. And how can we love God? Remember the 1 John? We love Him because He first loved us. He first loved us. Imagine! Kaya kailangan talaga pumunta ni Jesus to save us because we cannot save ourselves. Yes, we can do everything, anything. And yet, in terms of salvation, hindi po natin kayang iligtas ang sarili natin, mga kapatid. Only Christ can save us. Only Christ can save us. Because with men, it is impossible. But with God, all things are possible. Okay, yan. Sige lang, may susunod boses. And then, we discuss also na ang tao na panganak or na tao na makasasaya is spiritually dead. Then, ang nature of Lisa is makasasaya ng sila. Di ba? Pag sakali nagbalik mo sa menu, laon nga ba? Bata pa sila. Yung shooting incident sa Tacloban, mga bata pa kasi sila kaya nagagawa nila yung mga bagay na yun. Tapos yung iba sabi rin, matatanda na kasi sila kaya nagagawa nila yung mga bagay na yun. Yun nga yung alarming. They are young and yet they are able to do sa pagpatay. Di ba? Mula parang ano, kaya rin, ako di man lang, di man lang, sila naman. Guys, because God restrained us by using our parents na nagtulong sa ato, na nag-guide sa ato, sa waya ka masinilon sa ato. Kaya mo zone, ang Diyos na mag-restrain sa ato. Kung saan ba na kailangan tulungan ng mali, kung saan ba na kailangan uno ay ipuon. Para lang makasalay ko ito because we are born in sin and spiritually dead and sinful in nature. Kung saan mga drone ito, kahit rinig lang sila, kahit napapanood lang nila, di ba? Gagayahin talaga nila yan.
gagayahin nila talaga yan. We are born in sin. At tapos, sige ba, Iros, ano ito ng, di ba? This is the nature ng tao na spiritually dead, craving for sinful lust. Di ba? Binasa din namin nung nakalaang first day about sa story of Lot, na kung saan sinabi ni Lot, meron akong dalawang babae dito. Pero ang mga tao, ayaw nila sa babae kasi gusto nila yung lalaki. Bakit ano? How evil ang puso ng tao talaga. Diba sabi rin sa Genesis chapter 6 verse 5? Ano sabi ko? The Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. Kaya hindi nakakapagtaka, meron po tayo ngayon, Pride Month, nagkaka-celebrate lang ng mga tao doon sa Ateneo. Because, bakit meron ganyan? Kasi nga, we are born to sin. And we love the life rather than the life. And always, we say no sa word ni Jesus, sa word ni Lord. And we always, yes, so what we feel and what we want. Bakit ganyan? Kasi nga, we are born spiritual death and sinful nature. And sinabi din sa Proverbs, na ang tao ay hindi makapagpahinga kung hindi siya magagawa ng kasalanan. Kung ganyan ka-even ang tao na spiritual death, ganyan tayo ka-even before. Sige, ayaw mo maniwala. Ito na lang. Silong buntag. Guys, silong buntag. Pag matatagaan, i-observe nila sa yung puntuha. Of course, then, it's the evidence of their own sins. Kung isa, simple kaya. Pero kung wala mo wala, imposible ka lang. When we are born in sin. Next is, napasama-sama ako doon, na is simple in nature, meaning, do not believe in God. Hindi ka po ang tao na spiritual death sa mundo. Next is, slave of sin. Diba? Yung taong pinanganak na spiritually dead is a slave of sin. Sa John chapter 8 verse 34 na sinabi doon na ang tao, kasama natin, kasama natin. Kasama mo, okay? Kasama natin. So John chapter 8 verse 34, Jesus answered them, most assuredly I say to you, whoever commits sin is a slave of sin. So kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit ang tao palagi talagang pinipili ang kasamaan. Kung palagi gumagawa ng parang buhay. Diba? Kasi nga, we are slave of sin. Ang lahat tayo po ay apektado. Because we are born in sin, and of course, our master is sin. And that's the nature ng tao na spiritually dead. And dito po tayo papasok. Kung ganyan ang sitwasyon ng tao, kung ganyan ang kondisyon ng tao, na makasalanan talaga, at kahit anong gawin natin, hindi talaga sila maniniwala sa Panginoon, and they will never go to Christ. Then, dito po tayo ma-amaze kung gaano ka-powerful ang gospel. Na before, yes, ganun talaga yung condition natin, ganun talaga tayo. Bakit hindi tayo ngayon? Yun yung tatalakayin natin. Kasi nga, hirap lang yung mga binasa natin para mas ma-appreciate natin. And if we go out and we get fires, we know that God will work. And we are bringing the good news na kung saan able to open the sinful heart, the deceitful heart, na kung saan if God
And if the word of God is preached, then you know that God will bless it. And if your God bless it, ano man, hindi mo masud mag-start ang intanay ng magtulog. Hindi mo masud mag-produce. Hindi mo masud mahitabo. Ang pagka-save ng tao, nag-gradually changing. And if gano'n mo mutahan ka, kung ano ka-powerful ang gospel na ako gagawin nito, na maghatag ka ng fires, look at yourself. Kung saan mo naman, kung malaan mo naman. Because God is working sa ating life. Ang tagas mismo ang living testament. Kung ano ka-powerful ang gospel ni Jesus. Naglusog sa mga nagbasa nato. Lusog sa mga tagtanong nato mga verse na ina. Kung ano mo sa tao. Kung ano mo sa kagusto ng tao ang sin. Kung ano mo sa kalap ang darkness. Kung ano ka-deceive mo ng heart. Kung ano, sa talang isa yun. Purpose of sin. And then, kahit siya kung hindi mo ako pagulain, mas kinaamo sa ron. Kahit na ganyan pa yung sitwasyon ng tao yan. Ayun, titignan natin ang buhay ni Paul. Sige, Brad, ayos, tayo. Encounter Jesus, yung natin kaya nakakasama mo. Kaso natin, okay. Encounter Jesus, ito ako. After the stressing, this time masawa ka na siya mga kayo. Okay? So what happened? The death of Stephen, nakunahin, he preached the gospel. And one of the witness was out of that time is Saul. Who's Saul? Di ba si Apostle Paul? So what happened? Si Saan Rasul na ono napatay si Stephen and stole him to death. Ano ang reason? Sa verse 1, sa Acts chapter 8, and Saul approved of his execution. Nakunahin si Stephen napatay because it is Paul na naglaw. Okay, patuloy yun. Naghatag na signal na go. O saan ang reason? And there arose on the day a great persecution against church in Jerusalem. Naunahin si Paul. Istaghan niya ang mga Kristohano. Tanawan niya sa manulong ka-iwan ng tao. Nawaya ang tao na sila kasod. Maghimo ng balik. They preach the gospel and yet they're being persecuted. Imagine how evil, how cruel. Karazaw ang tao. Naunahin, isa nito lahat ng brothers, si Paul, si Saul before, and he's alive. Is kontra ng Perminiza. Nakunahay, hidra, pero sa kontra sa church. Ako sa mga tao na si Paul, si Saul, basta. Ako sa kahit, sa mga magtutuon, sa mga Kristohano, brothers and sisters na before. Nakunahay nila na tutog, makita nila na basi sa nangyaki. Na namutulong ang Jesus, haman, ila izaw pisuhon. O sa gani pa rin, bros, pasusunod na bros pa rin. O sa gani na kanahin, sa verse chapter 9 zaon, nagagawin natin sa parang pumasok pag-ibig kayo na siya. Pero, yeah. Parang reason. But Saul still breathing threats and murder against the disciples, parang reason, of the Lord, went to the high priest. Pero sa evil si Paul. Cruel kaso. Asking for letters na pagkain kung sino sa makitaan sa dayan pasingod sa Damascus. Utog siya sa mga diyan sa dayan is Israel. Datong sa Jerusalem para prisuon. Ako sa evil. Ako sa mga tao na ako tanaw gumawa unahin na encounter siya ng Jesus. Nakunahin nila ako sa verse 4. Saul, Saul, why are you persecuting me? And now verse 5. And he said, who are you, Lord? And he said, I am Jesus, whom you are persecuting. Nakita niyo kung anong evil? Si Paul, nataghat niya ng mga disciples. Sige, Ros, paglayo na natin. Ros, ang mga alam niyo. Understand ni Ananias. Tapos isa, verse 13. Ang magdali-dali kaya tayo, okay? Lord, I have heard from many about this man. How katalungan ito na tao? Pastilan na how much evil he has done to your son, Jerusalem. Nakita niyo sa mga
sakit ang naghimo nila sa mga magtuto na kaiban ng mga brothers and sisters nato. Puno ng evil ang designuan. Naiibig si Ananias na kaloob ng saon. Kailangan sila. How much evil he has done to your sin of Jerusalem. Tanawa na nito. Verse 14. And here he has authority kaya mga kay si Saul, nangasog na ito sa high priest, nangasog ng letter na kung sino kayo sa makita sa dayan ng mga magtuto. Isa takun sa Jerusalem. Kung sa kanin na nilang si Ananias sa verse 14. Kung nangasog pa ganit ito ng mayor's permit, ito kang ganit kung sino sa makita ang dayon niya pabalik sa Jerusalem. Of course, hindi ito pataan kung hindi patason kutub sa akin. Then, verse 20. Natin lang Jesus. And immediately he proclaimed Jesus in his ay, basa! Sa 20 na zone, dapat basahan ng mananay. So what happened? Even si Paul, ano sa ka evil. Amo sa ka hamong na saya na taghimo sa church ni Jesus. Sa mga believers na unahin, tungod sa isa na patay si Stephen, nag-stone to death. Natin na sa pagulong sa pamaka. Like, sa life ni sino na ito nagpatay ng mga Diyos? Naglago ka na mo? Sino? Hitler. Natin na sa pagulong ka, evil si Hitler. Grabe ka na ito nagpatay. But guys, there's good news. Maski na si Paul, ang sa ka-murderer. Saul. Mas kinamuzon si Saul ka labian ka maksaya karasa. At the point that persecuted the church. Pero tanawan nizo, when he encountered Jesus. Diba? Puno din sa makita sa dayan, isa na bakit pabalik sa Jerusalem? Amo din sa kahit. But when he encountered Jesus, tanawa lang ngayon sa verse 20, dito naman na, tama. And immediately he proclaimed Jesus in the synagogues, saying, He is the Son. Amuzon ka powerful ang gospel, amuzon ang tao, na amuzon ang makasaya, amuzon ka evil, amuzon cruel. Mga igsoon, may gusto yung simple sa maling balita. Kaya kasi makalaman natin how powerful, how active sa word ni Jesus. Na mas kinaamuzon si Saul that time. But when he encountered Jesus, then si Zanagazog mismo ang nag-proclaim, ang nag-declare na si Jesus is the Son of God, na si Jesus Saragazog ang makasave, na si Jesus Saragazog ang hindi paglaw. Nakakawa na ito. But Saul, increasingly kayo naman, kasi sunod na verse, sa verse 22, if I'm not mistaken, or 21, nilawag nagdo, na di ba ang yung tao na di kaya pagganit, kaya tungod, basawa na ako. Kaya kung nagibutan, kaya tungod, gagmay sila. So, ang naghihimot, nag-cut-cut ko lang sila, kaya dahil na napasawa na may bago timings, kaya na gali, kaya na sa tali. Tawa nizo, sa Acts chapter 9, verse 1-4, at ipagpugahan sa August. Kaya kung sa daso masawa na dyan, kaya kung mag-cut-cut ko lang sa una. Tawa nizo. Di ba? Verse 19, when Saul received, sa nakakita na siya, kaya nabulag man siya, ikaon mo siya, and strengthened, verse 19. Then immediately, verse 20, ang musaw nagpasa na ano, na nag-proclaim siya. Then verse 21, nakawadasan nito, then all who heard were amazed and said, is this not he who destroyed those who call on his name in Jerusalem, and has come here for that purpose, so that he might bring them bound to the chief priest? Na si Zara nag-proclaim, di ba ang tao mo nag-grabe ka mga sayat, ang mga yung nagpapay sa mga Kristuano? And yet, ang mga ba yung nag-tiblo? Mga exod. Because if you experience the gospel, hindi ko dun sa mismo makashare kung ano sa galit. Kung ano ka-powerful ang fullness din. Kung ano ka-powerful, when Saul encountered Jesus, then sa nalawag mismo,
ang nag-preach ng gospel. Kung sa laligan, maski na puuno ka makasaya, maski puuno ka manipod, maski na bazi ito na nagpakayakin, nagpakabazi, maski na ako ka evil. At maski na kung pila, nagpatay na tao ito. Pag ang pulong sa Ginoo mo, preach dito sa Elisa, and God will bless it, mga igsoon. Ang kamatasan ni Jesus sa cross is sufficient karaso na maski na amo sa akong kapuya, able karaso na paputi mo. Kaya amo sa akong kagrabe na priceless ang isa kamatasan sa cross. At the same time, amo sa akong powerful ang pulong sa Ginoo. Na maski na amo sa akong ang sitwasyon na ako before, una to, lovers of darkness, cannot please God, will never believe in Christ. At the same time, ang life of Paul, nayapan niya sa mga encounter si Jesus, persecutor of the church, haters of the believers. But when they encounter Jesus sa dayan, nagpakilala si Jesus sa isa din, si Sanagason mismo, ang nag-teach, may promoted Jesus. Sige, Brad, Brad, mas pasa, Brad. Ito na. So when we go out and we share the gospel and we give fires, mga igsoon na may mas kinaamo sa mga tao, ano ato may encounter. And of course, we know na i-reject talaga nila, na hindi sila ganante because we are born in sin and spiritual dead. Alam mo sa nangimuhan, sa nangimuhan, sa nako. And listen na sa ulo sa na diniguman and we enjoy the fellowship in Jesus because of this. When the gospel is shared sa ano, when it preached sa ano, then God bless it, magunhay niya ang dalon siya. So Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel of God, for it is the power unto salvation. Ano sa ang powerful and evidence ng Lord, kita niliniso ko man. Amo na ebidensya kung uno ka powerful, uno ka effective, uno ka living and active. Nakunhay, nilang ginoon pa, nakasan pa, pero umanagan, sharper than two-edged sword, piercing the division of soul and spirit, and discerner of the thoughts and intention of the heart. And that's the reason why we are here. Ang nakaroon na ng relasyon dito sa isa, and we believe in Christ. Kaya ano mabasa? Faith comes from Him. The source of the true faith. And gospel of Jesus is the source of the true faith. Na mag-produce ko sa John. Nang tinunay na pagtuwa kaya naman sa ang pagtuwa sa mga abot. Faith comes from hearing. And hearing by the word of Christ. Kung sa mga igsoon, yes. I-reject na nila. Una nila hinuon. But we are sure. When the gospel of Jesus is preached, guys, it is the power of God unto salvation. Na mas kinaamo sa si Saul, si Paul, na amo ta sa una. Amo ta sa ka-born in sin. And yet the gospel is so powerful na manghain mo penetrate sa heart. Na manghain mo hatag sa ato ang kinabuhi. Guys, how I pray na makita natin kung ano ka-blessed and makita sa natin na kung ano gusto ka-powerful and word ni Christ. Na each time na magawas ta, kami na mga sunta, and this is our third time, di ba? Kaya last time and last year, kaduha brad. At gumani, katuloy na nato. Manhapot tagabang ng flyers. Kaysa ato second time dito sa plaza, di ba? Sa SeaWorld. Dahil hindi na ta masipog, mga igsoon, kahit kung ikaw sa tao, is maka-experience. Kung ano powerful ng gospel. Kung ano na, we are now calling Him Father, and we are now calling Abba Father. And this man tanan, mas kinaamo ka sa akong kamakansaya, ang mga madawtan. Pero kung mag-preach ka ng gospel, hindi na magsugod ang Ginoo ng pagtulong, hindi na magsugod ang Ginoo na relasyon. Sa kaligong mo friends, so sa
Paul was mismo nag-testify and nag-declare that he is not ashamed of the gospel. He is not ashamed of the gospel of Christ because it is the power of God and salvation. Next, last na natin. Ito sila. Next. Then, amin natin verse. Ano nito? Puro powerful ang gospel of Jesus. Ano naman si Paul, wala mo siya mag-share ng his experience. Ano si Paul, wala mo siya maghatag ng his wisdom, nag-aambi ka na. Kaya naman, he is the teacher of the law. But ano nito? 2 Corinthians chapter 4. Ano nito? For we do not teach ourselves. Sige, si girl lang ang pasok. Bisa ka lang, girl. For we do not preach ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your bond servants for Jesus' sake. Okay, thank you. Si Miss Nova Talino. Next one, verse. For it is the God who commanded the light to shine out of darkness, who has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. Okay, thank you. Ano reason? Bilang ni Paul? For we do not preach ourselves, but Jesus Christ, the Lord. Sorry, gamay doon the Lord. Na si Paul, meron din sa i-share niya sa pagaling experience na yung tayo na tag-share kundi si Jesus. Kaya naman, for it is God who commanded, let light to shine out of darkness. Because every time na ma-preach ang gospel, every time na ma-share ang gospel, if God blessed it, then like the life of Lydia, ano nakita mo, si Lydia is a worshiper, and yet, ano man, God opened the heart of Lydia para man mo-adhere sa mga puno na tag-share ni Apostle Paul. Kung sa ang rason, ang sa zontana, ang confident na ako. Na ato na daya, is there something na gusto na't mo dago? No! We go outside, we preach the gospel, we share. Because we know how powerful it is na able to change ng puso na makasay. Pinagdaya ng Tagalog. Ano sa powerful? Mga igsoon, ang gospel of Jesus na mga pag once ma-preach, once ma-declare, ang tao na makasay na nabiyang masubok sa kanya sinunguntahan ng Sunday school. Kaya ka muna panguntahan ng mainit. Nakuya Ken, what about zone mga zone na pa ng Jesus? Zero pang tao, na ang tao na spiritually dead, tanga na, and hate ko sa nila ang Ginoo. Zero ka nila chance? Yes! Yes, Zero! Leading mo paghihapon. Kaya naman, o sa gano'n na mayat piliron, muhatag daw sa dito, mabayot, magyabit, sino pa ito na makasaya? Kaya we know to ourselves, na naman, able ka na sa i-change sa ni Jesus. Able ka na sa Liza, Lirosun. Ang mga saya, ang Liza, ng labian, kadako. Ang kamataas ni Jesus sa Christ, sa cross. O sa gani na, pag mula gani, si Satan, naramdaman nito ang nagbasa natin sa Romans chapter 8, na pagmulong, ito si Dudong, sus! Iba yung mga umulit ako makasaya, si Kenneth, nanay, lagi na. Isa na si Gurley, di ba? Isa na si Princeton, isa na si Kurt. Puro man din ang point out ng Diyon. Kaya naman, may soon, nalaman niyo sa Romans chapter 8, verse 8, chapter 8, verse, nalaman niyo 33. Chapter 8, verse 33, nalaman niyo. Who shall bring a charge against God's elect? It is God who justifies. Who is he who condemns? It is Christ who died. And furthermore, is also risen, who is even at the right hand of God, who also make intercession for us. Ano lang yung 30? Sino ba kayo mga charge kan Princeton, kan Gurley, kan Dodo, kan Ken? And it is God who justify. Ang mga saya na nahimo nato, it is Christ who died.
Ang tasang ka-bless na Kristo. Anak mo sa powerful ng gospel. Gusto sa mga tanbasa na, gusto sa mga tanhimo ni mga kalparastugan, na ikaw bata pa, ano naman, pumansa ako na day. How blessed you are, mga Kristo. Napaghain nila ako nito sa Romans 3 hapon, nag-aabot mga singa na himo. Isa naman, covered by the blood of Jesus. And if you go outside, punta na klaro sa iso, nag-ato, panatag ng flyers, is hindi lang kung sort of activity, dahan ka madamot. Yata ka sa dire magkuhan, dahan madamot ang you're producing the one a true worshiper na makilala kay Jesus in your life. So friends, please rise as we close the prayer. Lord, tumatado na sa nalang panahon. Ano yung pagyan sa punto na pwede na kami nagdalig noon. But I pray na mas isang bulang na panahon human, pagbasa din sa mga puno, ako na tinawag na ikaw mag-bless nila, na makita nila na, ay, how blessed ka sa mga. How blessed we are na naman condition before, kung sabi kayo mag-uulog sa inyo, kung sabi kayo kami ganahan din sa inyo, sa mas piling mo sa naman, na mawaliman, at uno kami ka-selfish. Because we are born in sin. And yet, we are now here having fellowship with you sa inyo. Hindi kayo tungkol sa kay gusto na ako. But because of your word sa among kinabuhi, when we hear the gospel, when you said, let light shine out of darkness, dito namin mas na-appreciate karahasaw si Jesus. At si Jesus ragasod ang hope namin. At si Jesus ragasod ang rason ng banan. Nauna na kabaton yung mga tinundanay, yung pagtulong, nauna na kabaton yung mga tinundanay, ng pagsamba doon sa inyo. Samahan, talihog, tawag, please. Please, Lord, sa mga iba na mo, ikaw was the Lord mag-enlighten, ikaw was the Lord mag-help, na masabtan, na makita ang assurance na daabot kay Jesus. Mangunahan kayo kumalan, when we go out, when we share the gospel, makita kung masabtan namin, how powerful it is. Sharper than two-edged sword. Na mag-penetrate gazot sa makasayad ang tao. Kung saan like we saw before the persecutor of the church, and yet when he encountered you, there is a change of life. And now, it's the evidence itself. Nauno sa ako kami dili kuman, nauno nakakilala kami dili sa imo, nauno kami is nagkaroon ng relasyon dili sa imo. It's because it is you who work on us. And the evidence how powerful is your gospel is sa akong gagawin doon. At sa inyo, na natilayan, singgit, kanta, na nagkaroon ng fellowship. Samahan, sinubuan naman ng panahon, we pray, nagkagusong panahon, and siyempre, Amen. Amen. Please be seated. Sa mga kaigsoon, inialat at nagtanaw ko man. Paki-turn off na, Brad. I-mas pull lang natin sa earphone, please. Turn off. If you have announcement, Rose, Marion,